Okay mga kadads, balik po tayo sa episode 36. Ito po yung continuation ng episode 35. So, paano mag-assemble po ng AMD Ryzen 7 gaming desktop PC. So, tuloy po natin yung discussion. So, nasa chassis na po tayo. So, everything na makita nyo dito, complete na po tayo. Malinaw na po tayo dito. Magandang chassis po itong Thermaltake H330. Magandang klase po ito. Mura lang, matibay, at tempered glass na po siya. Ngayon, ikakabit po natin itong I/O shield. Ito po yun. Ito po yung protection dun sa motherboard I/O panel. O yung kanyang I/O input-output terminals niya. Ito po yan. So, pag bumili kayo ng motherboard, kasama yung I/O shield para hindi po siya napapasukan ng foreign objects dito po sa ating loob ng desktop PC. Tapos, ang importante po dyan, ito po yung I/O shield na sinasabi natin, o yung spelling, input-output shield. Tapos, may makita kayo sa loob ng chassis, etong mga screw na yan. Ang tawag po dyan ay metal studs. So, dyan po nakapatong yung ating motherboard para magkaroon po siya ng separation between sa chassis at doon sa motherboard. Sa ganon, hindi po siya magkaroon ng damage kapag in-install natin yung motherboard doon sa ating system chassis. Ito po yung kanyang chassis fan. Wala po itong additional chassis fan. So, ang balak ko po dito, bibilan ko pa po siya ng mga 2 o 3 chassis fan para mas maganda yung ventilation ng chassis na to. Okay? So, ikakabit po natin yung I/O shield. So, naikabit na po natin at yung motherboard, naka-orient po yan sa 6 na metal studs. Ito po, ito, at ito. Meron din po siya dito at dito. At ang isa pang stud na meron po siya, dapat meron po tayo ditong nakalagay pang isa. Not sure kung magkakabit pa tayo. So, babaklasin na lang po natin yung mga metal stud dito at ililipat na lang po natin dito. Okay, balik po tayo. So, meron po ito 2 metal studs, o kung tawagin nila stand-off. Tinanggal ko po yon, nilipat ko po dito. Kasi yung motherboard, naka-orient po yun dun sa butas ng motherboard. So, hindi po natin pwedeng ikabit yung motherboard dito nang meron po tayong kulang na metal studs. Ang mangyayari po niyan, hindi po siya maging ganun ka-consistent yung kanyang position o pagkaka-install sa chassis ng motherboard. Pwedeng masira yung board, pwedeng magka-damage. So, kailangan bilang po natin yung mga metal studs na yan. Yan po yung kinoconsider natin pag nag-assemble tayo ng desktop PC. Whether office PC yan o gaming PC. Okay? Malinaw po tayo dyan. So, naka-orient po yan doon sa ating motherboard. Ito po. Yung mga butas na po yan, ito po. Diyan po natin ipinapasok yung metal studs. Tinatapat natin para magkaroon po siya ng separation between the motherboard and the system chassis. So, mapansin nyo po yung mga metal studs na yan. Yan po yung kailangan lagyan po natin ng screws o tornilyo. Ito po yung kasama sa chassis. Meron po yung kasamang zip tie. Mamaya magagamit natin yung mga zip tie na yan. At itong mga metal screw. Tulad po nito. So guys, ito yung metal screw na ikakabit natin dun sa ibabaw ng motherboard. Isa-sandwich natin yung motherboard dun sa metal stud at saka sa metal screw para mailapat po natin yung ating motherboard sa chassis.
Isa-sandwich po natin. So, iipitin po natin yung board, pero hindi po dapat mahigpit yung pagkaka-install dun sa screw. Yung tamang-tama lang po yung higpit. Kasi baka ma-damage po yung motherboard pag sinobrahan natin ng higpit. Okay, malinaw po tayo dyan. Okay. So again, sa paglagay, kailangan naka-level na po yung chassis natin. Nakahiga po siya at nakakabit na po yung kanyang I/O shield. Ito po yung I/O shield niya. So malinaw po tayo dyan. May tama pong orientation yan. Sundan nyo lang po yung motherboard instruction manual para alam po natin yung ginagawa natin. Tapos, ilapag po natin yung ating motherboard doon sa ating chassis. At make sure, dapat po yung pagkakalagay niya ay properly oriented. Hindi po yan papasok kapag meron po tayong maling nagawa o maling pagkaka-install. Kaya na naman po si Chicken Joy, humunin na naman po siya. Okay mga dads, mga kadads, balik tayo. So naikabit na po natin yung mga metal screw sa ibabaw po ng ating chassis. Kung mapansin nyo po, lahat po yan, kumpleto po yan. Bali, meron pong 8 metal screws na may corresponding doon sa ating metal stud sa ilalim ng chassis. Okay? So, wala po tayong nakalimutan po dyan. Wala po tayong nalaktawan. So, malinaw po tayo dyan. Okay. Ang sumunod na gagawin po natin, yung paglalagay ng I/O control o yung ating front panel I/O switch kagaya ng reset, ng power, ng drive LED at saka ng power LED. Yun po yung komplikadong ikabit dito o i-connect. Kasi hindi po siya basta-basta tutugma kung mali po yung ating pagkakaintindi. Nandito po yung nakalocate. Ito po yung ating I/O connector, yung ating reset, power, LED, yan po nakalagay. So, yung I/O control sa harap, ito po yun. Yung power, yung reset, yung drive LED, saka yung power LED. Yan lang po ang pinaka-komplikadong gawin, install. Pero sa tulong nitong tutor na to o tutorial video na to, kayang-kaya po nating ma-overcome po yung ating takot. Okay mga kadads, linawin ko lang po So ang tawag po dito yung ating front panel indicator o tinatawag po natin na F o P at saka I. So yung front panel indicators na yan, pati connectors, binubuo po yan ng ito. Etong connector na po nito, ito po yun. Ito po yung tinatawag nating HD audio o high definition audio connector. So, ang silbi po nito, yung makita nyo pong audio jack sa harap, meron po tayong chassis, meron siyang audio jack sa harap o sa ibabaw ng chassis. Yan po yung kanyang corresponding connector para ma-enable po yan o gumana. So, malinaw po tayo dito sa HD audio. Hindi nagpo-focus kasi yung camera natin. Yan. HD audio. Then, yung ating USB o USB 2.0. Pag ganito yung kanyang connector, 2.0 lang po yan. So, mabagal lang po yung ganitong USB. At yung pinaka-conventional, yung 3.0, ito po yun. Ito po yung USB 3.0. Ito na po yung conventional o pinaka-common na USB meron tayo. So, mabilis po yan o twice or thrice faster than dito sa ating USB 2.0. Tapos, ito yung pinaka-komplikadong i-install. Yan po yung sinasabi po nating front panel indicators. Yan po. So, ito po yun. May mapapansin kayo, pag bumili kayo ng bagong chassis, may motherboard kayo, kailangan nyo ikabit. Otherwise, hindi po gagana yung ating power on-off at saka yung ating drive at saka power LED. Hindi po yan magpa-function.
useless yung pagkaka-assemble nyo kapag ito hindi nyo ikinabit. Walang mangyayaring boot up ng computer kapag hindi po ito naka-connect sa ating motherboard. Malinaw po tayo dyan. Okay po mga kadads, balik po tayo. So para hindi po tayo mahirapan, ang gawin po nating orientation, ang una nyo pong install, ito pong, hanapin nyo po yung reset. Reset SW. Ito po. Focus po yung camera. Ito po. Reset switch ang tawag po dito, kaya reset SW. Wala po itong polarity. Kakabit nyo po dito sa pin po na ito. Gaya po ng ginagawa ko, sundan nyo lang po. Yan po. Pwede pong magkabaliktad yan kasi wala pong polarity ang switch. So, wala pong tinatawag na positive, negative pagdating sa switch. Any combination, baliktad rin naman yan, okay lang. Ganon din po sa power switch. Ito, focus po natin. Power switch o power SW. Katapat po lang siya ng reset. So yan, yung dalawang yan, laging magkatapat. Ngayon, ang komplikado, ito pong HDD LED o yung ating drive LED, kung tawagin. Ganito ng ilaw po. Yan po. Yung drive LED, meron po yung polarity. Meron po yung positive at negative. So, focus po natin yung ating camera. Makita nyo po dito, yan, yung ilaw po natin, yung positive at yung negative terminal. So, hindi po dapat yan magkabaligtad unless hindi po yan iilaw doon sa ating harap ng chassis. Ang positive po nito, yung nasa kaliwang side, sa pinaka PCB. Ito po yung positive, yung right pin, yun po yung negative. So, itatapat lang po natin corresponding doon sa ating connector sa motherboard. Ganyan po. Positive sa positive, negative sa negative. Huwag po tayo malilito para hindi po magkaroon ng problema o baka hindi po umilaw yung ating front panel indicator. Okay, inulit po natin. Tinanggal ko po muna. Ito yung positive. Meron siyang plus sign, power LED. Dito po yan nakakonect. At katabi ng power LED, yung negative connector niya, ikabit po natin. Napakadali lang po. Hindi po kayo magkakamali. Once na pinanood nyo po itong vlog ko. At yung HDD LED o drive LED dito po. Positive po yung kaliwang side. Negative po yung right side. Yun po lagi ang orientation. So, ganyan lang po. Ganyan lang po kadali. At yung power LED, doon po sa pinakadulo o sa likod, ni reset. Si reset po yung nasa bungad. Si power button sa likod. Okay? I-drawing po natin para hindi po tayo mahirap.
Pangit. Tusukin mo na. Sige na. Tusukin mo na. 10 views na pangit ah. Ilan? 10. Ang dami ah. Pinost ko, tapos tinag ko sa mga tinalo ko. Okay, ang galing. Salamat ah. Maalikabok agad yung casing. Parang ginamit na to. Ginamit ni Sefi. Maalikabok. Kabibili lang maalikabok na. Okay mga kadads, so ulitin natin ha. Nakabit na natin po kanina yung front panel indicators, yung reset, power, yung drive LED, yan, kompleto na po. Tapos eto, tanggalin po natin. Atakin lang po natin yan. Huwag po tayong matakot. Ito po yung USB 3.0. Dito po yan ikakabit o i-connect. So, wag po kayong matakot kasi hindi po yan papasok pag baliktad po. Tandaan nyo lang po yung pin orientation niya. Meron po yung isang butas na walang butas. Ano ba yan? Pin na walang butas. And then, meron po siyang blank pin po dito. Itatapat nyo lang po. So, pag baliktad naman yan, hindi na papasok kasi meron siyang markings po dito. May indent po siya. Indent o yung kanyang pinaka identification ng kanyang connector. Kung saan po siya dapat naka-orient. Tapos etong USB 2.0, tanggalin po natin. USB po yan. Hindi ko makita. Ayaw mag-focus. Yan po. 2.0 yan yung itim. Ganon din po yan, meron din po siyang orientation, hindi rin nyo po pwedeng baliktarin yan dahil hindi po yan papasok. Okay, maliwanag po tayo dyan. Yan lang po ang mahirap ikabit. Pero pag na-overcome nyo na po yan, madaling-madali na po yung ibang procedure pag mag-a-assemble kayo ng desktop computer. At kung meron kayong malaking working area sa bahay nyo, mas maganda. Yan, ito po yung kakabit natin, USB 2.0. Yan po. Pasok po natin. Yan. Tapos, naituro ko na po sa inyo kanina yung front panel yung tinatawag po natin na auxiliary audio front panel o yung ating mic saka headphone jack sa harap ng ating computer o sa ating nandito po sa taas kasi yan. Wala po sa harap kasi binago na po yung pagkaka-orient ng chassis. Mapansin nyo, wala na po siyang button sa harap. Ang button po niya nasa taas na. Depende po yan sa brand ng chassis na bibili nyo at saka model. So, eto na po yan. Ngayon, itatago nyo na po yung kable. Naka-shroud po yan. Hindi po siya nakikita. So, ang gagawin nyo po, ayusin na po natin yung kable, yung pagkaka-orient. Para nakatago o nakakonceal yung mga cables na hindi po dapat nakikita pag yung PC natin ay dinidisplay po natin sa ating mga kaibigan, kapamilya, sa mga kakilala po natin. Wala pong cabling naka-expose, meaning sa loob po ng motherboard, sa harap po ng motherboard. So naka-conceal. Okay mga kadads, ang susunod natin gagawin,
is ikakabit natin tong chassis fan sa motherboard. Mas maganda nakakabit to sa motherboard kasi para mamomonitor ng ating system kung ano yung performance ni chassis fan, kung bumabagal ba siya o mabilis. So, pag bumagal yung kanyang RPM o ikot, nag-i-indicate yun ng tinatawag natin na system warning na meron tayong kailangan palitan na fan in the future. Ang pagbagal naman kasi ng fan sanhi ng maduming unit, hindi siya properly na maintain. O ibig sabihin, sa isang taon, dapat nililinis mo yung computer mo, pinapa-general cleaning mo yan ng 1 beses, 2 beses, or minsan hanggang 3 beses o 4 na beses. Depende po yan kung ang lugar nyo po ay tabing kalsada, maalikabok, madumi, mas kailangan nyong i-maintain yung inyong computer. Yung iba, ginagawa nila monthly cleaning, mas okay po yon. I-discuss ko po yun sa mga susunod kong mga videos, paano mag-cleaning ng computer o mag-maintain ng computer, pati laptop. Okay? So, ang gagawin po natin, ikakabit po natin to sa motherboard fan header. Ang tawag po dito, sa nakikita nyo na po yan, may mga nakatayong mga pins, chassis fan power header. Diyan po natin ikinakabit yung power connector ng ating chassis fan. Ang function ng chassis fan mag-exhaust ng init palabas. Pwede rin po siya magpasok ng malamig na hangin. Pero sabi ko sa inyo sa mga previous vlog ko, ang hangin dapat ng PC magmumula sa harap o sa chassis, sa front bezel o sa harapan, papasok, then palabas sa likod. Ganun po dapat ang orientation. Hindi po pwedeng lahat sila palabas. Wala po tayong magiging proper air circulation ng inyong computer. Mas magiging delikado ang inyong computer, madali po siyang masisira kapag hindi po proper ang pagkaka-orient ng ating mga chassis fan. So, malinaw po tayo dyan. At gagamit po tayo ng zip tie. Papalitan po natin itong metal wire na to kasi pwedeng mag-cause yan ng problem in the future. Halimbawa, may pumasok dyan na mabait, nginat-ngat to, na dikit sa kanyang contact sa motherboard, lalabas ngayon si Aladdin o si Genie. Ingat tayo dyan. Ayaw natin mangyari yon. Ayun guys, pag magkakabit kayo ng zip tie, yung tinatawag natin na nylon tie, tulad po nito, kapag mga kable, iwasan po nating sobrang sikip kasi masi-stress out po yung kable. Pwede po siya mag-wear and tear. Ibig sabihin, masisira po yung ating kable. So, kailangan tama lang po yung higpit. Bawal po yung sobrang higpit kasi hindi po natin alam yung durability ng kable, pati insulator. Kung pag hinigpitan po natin siya, pwedeng makasira pa sa kanya. So, it will defeat its own purpose o yung kanyang function. So, iwasan po natin yon. Malinaw po tayo dyan. Gagamit po tayo ng side cutter tulad po nito, pangputol ng excess cable tie. At huwag po natin yung hahayaan yung mga excess na yan nakalagay sa inyong loob ng chassis. Kasi ang mangyari po dyan, kapag yan sumabit sa pan, durog ang inyong computer. Ibig sabihin ng durog, pwedeng maging cause po to ng pagpigil o ng paghinto ng ikot ng inyong mga fan o mga mechanical part tulad ng chassis fan, ng CPU fan, at saka ng graphics card fan. So, malinaw po tayo doon. Puputulin po natin yung excess cable tie o nylon zip tie. Nasa sa inyo kung gusto nyo gumamit ng itim o puti. Gusto nyo kulay dilaw, green, blue. Wala naman po tayong rules dyan pag magagamit ng cable tie tulad po nito. Kung kayo po ay mahilig sa yellow, sa pink, sa red, sa blue, pero mas maganda in formality, ang ginagamit ko usually kulay black. Wag lang black pink.
No, 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 no. Sorry. Yung ilaw ko, nakikita nyo na. So, yan yung function ng ating ginagawang vlog. Okay? So, pasensya na kayo. Medyo mahaba yung video na to. Pero kasi gusto ko kung matutunan nyo yung proper procedure. Hindi lang yung binabaklas o ina-assemble ng mabilisan. Tuturo ko po sa inyo paano yung mga dapat tandaan. Hindi po tayo nagpapabilisang mag-assemble kasi wala naman pong ganong klaseng sports. Ang kailangan po natin, slowly but surely. Okay? Maliwanag po tayo dyan. Okay guys. Turo ko lang sa inyo, pag meron kayong biniling motherboard o parts ng computer, usually motherboard may kasama po yung user guide. Itago nyo lang po yan. Umextra na naman po si Chicken Joy. Sorry guys mga kadad, sorry po. So, itago nyo po yung motherboard manual kasi nahandyan po yung mga important details na dapat po nating malaman sa board. Yung kanyang features and limitations, nahandyan po yan nakalagay. Paano pa ang proper installation yan at yung mga basic troubleshooting, nahandito po nakalagay po yun. Explain po ng inyong motherboard. User manual o user guide. So, ang susunod po natin, ikakabit po natin tong ating spindle drive, yung ating Seagate Barracuda 2 TB, 3.5 inch, 7.2 kRPM na hard drive. Kuha po tayo ng gunting o ng scissors. Gugupitin po natin yung ating packaging. Iwasan lang po nating hawakan yung PCB part, lalo na po yung mga metal conductors po yan, baka ma-static po yan. Kasi pwedeng ma-harm siya. Tapos, hanapin po natin dito yung drive tray. Ito po yung drive tray. Uhugutin nyo lang po yan. Meron po siyang dalawang clip para mahatak po siya. Ngayon ko lang po ito nagamit. Ang orientation po niyan, ito po yung drive nyo. Ipapasok nyo po dito yan. Gaya po ng ginagawa po natin. Yan, medyo hirap tayo kasi naka-break po yung ating assistant. Yan. So, maya-maya pwede na po. Hindi ko ma-catch yung pag-install nito, pero meron po siyang tinatawag na plastic stud. Yung dalawang yan, dapat naka-insert po siya dito. So, ganyan po. Hindi ko lang alam kung bakit siya ganyan ka-difficult install. Pero not sure kung bakit. Ba't ganito siya? Okay, available na po yung ating camera assistant. So, gawin po natin, pag ikakabit po natin to sa ating hard drive tray, kailangan nakasakto po yung kanyang plastic stud sa magkabilang gilid. At ipupush nyo lang pala ito dito. So, ganito lang yung process. Ipupush nyo to para makalas po siya. So, ganun po. Ito, ipupush nyo lang po. Pero huwag nyo ipupush dito sa ilalim kasi ito may PCB. O meron po siyang circuit board. Ganun lang po ang pagkakabit. Ngayon, ang problema, pag tatanggalin po ito, nakastack na po siya. Pero ang kagandahan po nito, para po siyang server drive, meron po siyang caddy o cage. I-slide nyo lang po dito sa ilalim. So, walang kahirap-hirap. Noong dati nagtatrabaho pa ako sa previous job ko, server maintenance,
Ganyan lang po ginagawa namin sa drive doon. Tapos, ikakabit. Yan. So, mga nagtatanong, yung dati kong trabaho, may kinalaman din po dito. Pero mas, ano po yun, more on sa server, sa hands-on troubleshooting. Hindi lang tagaluto, hindi lang tubero, hindi lang electrician, hindi lang IT, hindi lang daddy, all around. Okay? So, nakabit na po natin yung ating drive po dito sa ating chassis. Stop muna natin. Okay mga kadadsa, so pasensya na, nagkamali ako kanina. Baliktad pala yung orientation. Dapat ito yung expose doon sa ating plastic clip. So, ito dito natin kakabit yung ating power at yung data connector. So, maliwanag po tayo dyan. Dapat ganito po yung kanyang orientation. So, napakadali lang po. I-slide lang po natin. Ulitin natin. Tulak. Pag narinig nyo yung click, okay na po yon. Connected na siya. Pero kailangan kakabitan nyo pa yan ng power at ng data cable dito. Ngayon, ang problema dyan, medyo mahirap siyang ipasok. So, para hindi kayo mahirapan, itulak nyo. Hatakin nyo. Saka nyo ilagay yung kable. Ganyan lang po kadali. Saka ganyan ka safe po yung hard drive natin. Ngayon, maglalagay tayo dito ng chassis cooling fan o chassis fan dito sa ilalim. At dito po sa pangalawa at pangatlo. Kung sakali po natin siyang dadagdagan pa ng ventilation fan o chassis fan. So, malinaw po tayo doon. Next, itong ating SATA data cable. Ganito po yon. Ang gawin po natin, ikakabit po natin dito yan sa ilalim. So, pero meron siyang orientation na dalawa yan. Isang pa L-type o 90 degree at saka straight. Straight yung kanyang connector. Wala siyang baluktot. So, try natin gamitin yung ating 90 degree. Hindi ko alam kung ito ay sasayad ba o hindi. Pero sa tingin ko, pag sumayad dyan, babalitarin lang natin. So, pag sumayad, hindi siya po pwede sa ganitong position o yung tinatawag natin na 90 degree. Ang gamitin nating orientation, ito. Yung isa. I-plug po natin, tapos i-slide po natin. Ganon. Kulang pa yan ng power cable. Kaya hindi po natin kinabit yung power supply kasi mas messy, mas mahirap assemble ng PC kapag meron na po siyang power supply. Yun na yung huling part na kailangan po nating install, si power supply. Tapos dito, ipasok natin sa shroud outlet yung data cable at hanapin natin dito yung SATA 1. Ang pagkakaalam ko, ito po yon, yung pinakaunang port. Ayan. Okay na po siya. Malinis na pong tingnan. Wala pong nakakalat na ibang kable. So, ito yung connector sa 2 terabyte SATA drive. Ito yung M.2. Yung M.2, dyan po tayo magbo-boot up. Dyan po natin ilalagay yung ating operating system at yung application system. Yung 2 terabyte, pang backup lang po yon, pang store lang po ng mga non-access. May tawag po doon nakalimutan ko po. Yung hindi po gaano ina-access na mga data tulad ng mga downloads, mga documents, mga picture, music, movies, etc. Yun po yun. So, malinaw po tayo dyan. Okay, buksan naman natin itong power supply. Itong Thermaltake Light Power Series 650 power supply. Ano yung laman niya? Pag binuksan nyo po yan,
May kasama po yung instructional manual tulad po nito. Tago na lang po natin yung line cord o power cable. Meron siyang extra screw pang mounting o pang lagay sa kanya. Magagamit natin yan. Itong power cord, meron siyang standardization. Ang tawag po dito ay NEMA. Sulat natin ating mahiwagang marker at whiteboard. Abot naman ng basa. Pupunas ko sa mukha ko sana. Kaso puro pala puro pala siya tinta. So, ang tawag po dito sa ganitong klaseng power cord sa mga kadads natin na tech ay NEMA. Bakit ang sulat ko? Sa NEMA 515P. Naintindihan nyo? Sorry NEMA o letter M yan. Yan, para mas madali. Ayusin natin yung sulat. Sa NEMA po yan. NEMA 515. Hindi ko lang alam kung ano yung dulo nito. Ito po yung tinatawag natin na ito yung dulo niya. Sir Ken, correct mo kung tama C13. Ito yung C13 to NEMA. Yung NEMA, ito po yun. Ito po yung NEMA. 3 prong po yan. Sa mga nagtatanong, bakit 3 prong? Ang sinusunod po natin na electrical coding system natin o Philippine Electrical Code ay yung US standard. So, meron po tayong tinatawag na ground, meron tayong hot, meron tayong neutral. Depende po yan. Siguro, sa susunod na mga episode natin, didiscuss ko po kung bakit 3 yung prong ng ating power outlet, power appliances tulad ng computer. Yan. So, yung ground, dito po bumabagsak o tumatapon yung excess current at para hindi po tayo magkaroon ng electric shock kapag humawak tayo sa chassis, lalo na kung nakaapak tayo o wala tayong sapin sa paa. So, kailangan gumagana yung grounding sa bahay natin. Ito, yung hot, usually, pag sinabing hot, pag napansin nyo sa outlet, ganito. Lapit natin. Yung hot, yung maliit yung butas. Yung neutral, yung malapad. Yung gitna, meron dapat yan, ground, yung bilog. So, malinaw po tayo dyan sa hot, neutral, at yung ating ground. Okay? So, ginagamit yun ng computer, yung 3 US electrical standard natin kung tawagin. So kung magbabasa kayo ng Philippine Electrical Code, kasama po yan sa mga technical theory na dapat din alam natin kung bakit meron tayong neutral, hot, saka ground. Okay, maliwanag po tayo doon. Sa power supply, may kasama tayong plastic. Meron siyang bubble wrap at ito po yung power supply. Sa mga nagtatanong, Kadads, Nate, pwede na po ba yung 500 watts sa ating Ryzen 7? Good comment. Pwede po yon as long kung wala po kayo ilalagay na graphics card. Kaya na po yung 500 watts. Pero kung maglalagay kayo ng graphics card, yung mga RTX po, kailangan ang power supply nyo mga 600 watts pataas. Pwede po yung 650. Safe na po yan. Okay? Okay na? So, ano yung laman ng ating power supply? So, ito yung ating mga conventional connector. So, sa mga nagtatanong, mga gusto mag-assemble, mag-DIY, madali lang yan. Ito yung ating 24-pin main power connector.
nakakabit po yan sa ating system board o motherboard. Hindi po pwede baliktad, hindi siya papasok. Kinakabit po yan ha. Tandaan po natin, kailangan po ito. Naalala ko tuloy, parang gusto ko kumain ng spaghetti oh. Pag nakakita nyo itong ganitong kable, ganito ka messy, parang spaghetti, parang pansit. At ito naman po, ito yung ating 12 volts auxiliary power. Additional power po ito para sa ating mga chassis fan, CPU fan, para po dyan sumuhugot ng extra power. Kung wala po ito, hindi po gagana yung ating computer. Blackout po yan pag hindi po ito nakakabit. So, dalawa yan. Kailangan po yan naka-connect sa motherboard natin. Malinaw po tayo dyan. So, ito naman po yung dating power connector sa mga hard drive. Do sa mga parallel ata o yung PATA drive. Yung mga lumang convention, yung mga malalapad yung kable. At saka yung mga SCSI. So, bihira na po itong gamitin. Pero i-reserve nyo lang po ito kasi kung magdadagdag kayo ng fan, usually, dito nyo po i-connect yon o i-attach. Okay, maliwanag po tayo dito. Ang tawag po dito Molex. Molex po.